sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mabilis ang naging aksyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ng katiwalian laban sa chairman ng LTFRB, Teofilo Guadis III, at agad itong sinuspinde. Ginawa ng Pangulo ang mabilis na aksyon makarang ibunyag ng grupong Manibela at ng dating opisyal ng LTFRB na lumilingon sa tawag na Jeff Gallios. Tumbado. Yun. Ang matinding korupsyon daw sa loob ng ahensya na sinabayan pa ng bantang tigil pasada. Sinabi ni Tumbado na 5 milyong piso ang lagayan para mabilis puro mabilis to. Para mabilis na makakuha ng special permit, route permit, prangkisa, at maging ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program ay gusto ring pagkakitaan. Ayon sa grupong Manibela, maglulunsad sila ng mabilis na transport strike sa Lunes bilang protesta sa talamak na korupsyon sa LTFRB. At hihilingin nila na mapalawig ang deadline sa extension ng franchise ng mga traditional jeepney na nakatakdang matapos sa katapusan ng taong ito. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Ayos lang ba kayo dyan? Kumusta na yung mga Viber natin dyan? Aba, buhay na buhay. Buhay na buhay ba ang mga Viber natin? Mga Viber messages natin? Oh, yung disappearing messages, Chairman. Alam nyo na ngayon. Dapat talaga may disappearing message. Pero kung mabilis din ang kung mabilis ang naging aksyon ng Pangulo, kung mabilis din mag-screenshot yung ka-text mo. Ay, nako, yari ka. Pinakamainam na, wag nang gumawa ng kalokohan. Lalo yan pera pinag-uusapan dito kung batsero At kahapon pala nag-press con pa. Ito 5 million lagayan para makakuha ng mga permit na to. Permit na ako. Grabe ang mga kaya maraming laking pera pala dyan, ano? Totoo, kumbatsero. Parang pamilyar sa akin kumbatsero pangalang Jeff Gallios. Jeff Gallios Tumbado. Yung Tumbado, hindi ko masyadong kilala, pero yung Jeff Gallios sounds family. Sounds family, ha? I think you remember him right. Oh, really? Yeah. Really? But why? I don't know. Si Jeff Gallios, dating reporter ng DCMM to.
Oo. Siya ba yun? Dating reporter ng DZMM, parang correspondent pala, no? Correspondent dyan sa may Zambales ba? Zambales. Correspondent si Jeff Gallos. At ito pala, kumbatsyerong si Jeff Gallos, tumbado, naging head executive assistant ni Chairman Guadis. Kaya medyo malakas yung kanyang authority dito sa pagsasalita. At may ebidensya siya. Ibig sabihin, marami siyang nalalaman. Marami siyang nalalaman. Ni Chairman. Ang taguri pa nga dito kay Jeff Gallos tumbado, bagman . Bagman. Oo . So yung bagman ay nagsalita. Kaya medyo mabigat, mahirap lumusot dito. Medyo mahirap lumusot dito, Mr. Chairman. But para naman na hindi masyadong ang pangit naksyunan ka pa na ikaw ay sinuspinde. Kung ako sa'yo, Chairman, tinutuo ko na yung isang text mo na magre-resign. Magre-resign ka na lang diba? Mas mainam pa ganun, ano? At least you assume accountability, you take responsibility sa kung ano mang nagawa mong mali, kung may mali man. Gano'n lang ba katagal pa lang sa pwesto si Chairman? Diyan sa LTFRB siguro kumbatsero mga kwan yan. Kung di ako nagkakamali, 1 taon. Bago lang. 1 taon lang. Kasi dati siya sa LTO yun siya unang nilagay sa LTO Regional Director yan sa Pangasinan, sa Ilocos Region. Pagkatapos inilagay na chairman ng LTO. Pagkatapos nga, hindi ba nagkasamaan ng loob pa dyan? Dahil sa inappoint ng Pangulo si Attorney J.R. Tugade, si Guadis ay inangat, ginawang ASEC for transportation o land transportation. Medyo hindi yata maganda ang kondon. Kaya ang lobby napunta siya sa LTFRB. Ayun, nako. At doon na nangyari. Marami ho tayong dapat na matutunan sa pangyayaring ito kay Chairman Guadis. Unang-una na siguro yung pagkuha ng bagman. Ayun na moral of the story to. Kapag kukuha ka ng bagman, yung mapagkakatiwalaan mo, yung hindi ka ichuchuchu. Diba? At hindi yan napaka basic yun. Kung nga ngayong ilalagay makakababag mo pala. Kung gagawa ka ng kalokohan, tiyakin mong yung kasapakat mo, yung bagman mo, yung confidante mo. Confidante. Kaya nga confidante pangalan Talagang confidante. Mapagkakatiwalaan mo. Hindi yung ilalaglag ka. Nako na dahil lang sa maaring hindi nagkaonsehan. Hindi. Siyempre, ganun ang iisipin mo. Siguro, sama ng hatian dyan. Kasi ang sabi mo bagman ito si Jeff Gallos. Bakit ko nasabi? Bakit ba? Bakit ko nasabi? Babasahin ko po. Kasi nung sabihin mong bagman, so ibig sabihin, kasapakat siya. Kung totoo ngang siya bagman, at anong pwede nilang anong pwedeng maging dahilan para ang mag-amo ay mag-away? Basahin mo nga itong message na ito, September. Sa gitna. Sa gitna. September 22, 11:10 a.m. Friday. Akalain ko ba namang ilaglag ako matapos niya akong gawing bagman? Ayun pala. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yung kasi kaya para maging whistleblower ka, kailangan meron kang personal knowledge. Ibig sabihin na you are speaking with authority. Kaya nga ganun. Tapos may karugtong pa rito. Wag na. Pinakita ko na sa'yo, binasa mo. Inabot mo sa akin babasahin ko talaga. Hindi ko naman alam na babasahin. Pinakita ko na sa'yo. Pambihira. Ito si Kumpachero. Pinabasa ko na nga lang sa'yo. Binasa mo naman on air. Siyempre. Bayaw.
Pambihira sinasabi. pati Yun. So, may isang leksyon na tayo ron. Ang isang leksyon ay pagka kukuha ka ng bagman mo, kailangan magaling magbuhat. Mabigat man yan o magaan. Dahil pag mabigat, syempre, masaya yan. Pero, kapag alam niyang mabigat, at medyo barya lang ang inihagis mo dyan, parang driver yan. Parang driver yan na ichuchuchu ka. Na nagsakay ka ng babae sa mobile unit mo nung kayo'y pinako-cover. Yun ang sinasabi natin. Ano pa? Yun ang moral of the story. Wala na ba? Wala na ba mapapalalo? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Oras mo natin, Mr. Jalom Tang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Chapdihon, 6:12 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. 3 isla sa Pilipinas pasok sa top island sa Asia. Libreng tawag at text alok ng mga telco sa mga OFW sa Israel. Presyo ng krudo sa world market sumipa sa harap ng kaguluhan sa Israel. Big time rollback sa gasolina, umarangkada na. Bilang ng mga Pilipinong nawawala sa Israel, bumaba na lamang sa 5. Naghagis ng Molotov bomb sa parking area ng NAIA Terminal 3, kinasuhan na. At cargo truck nahulog sa malalim na kanal sa Quezon. Helper patay, 9 ang sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. 6:20 ang oras ngayon. 3 isla sa Pilipinas ang pasok sa Asia's Best Island ng Condé Nast Traveler o CNT Top 10 Reader's Choice Award sa taong ito. Ang mga ito ay matatagpuan sa Panay Island, Mimaropa at Surigao Region. Ayon sa nasabing travel magazine, pumapangatlo sa top island sa Asia ang Boracay na may score na 91.07. Pang-anim ang Palawan na nakakuha ng 89.71 at pang-10 ang Siargao na nakakuha ng 87.37. Ibinatay po ang pagpili sa boto ng mga nagbabasa ng Condé Nast Travelers Magazine. Noong nakaraang taon, nanguna ang Boracay sa listahan ng Asia's Islands, pang-8 naman sa ranking ang Palawan. Umarangkada na ang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Umaabot sa 3 pesos and 5 centavos per liter ang tapya sa presyo ng gasolina, 2.45 naman sa bawat litro ng diesel at 3 piso sa kada litro ng kerosene. Alas 6:21 ang oras ngayon, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Sumirit ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado sa gitna ng gyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Nako, ayan na. Tumaas ng $2.25 ang kada bariles ng Brent crude at ngayon ay nasa $86.83 na kada bariles. Ipinatigil po ng Israel sa US oil giant Chevron ang produksyon sa Tamar Natural Gas Field
sa northern coast na apektado ng pinauulan ng rocket ng Hamas mula sa Gaza Strip. Posibleng tumaas palalo ang presyo ng krudo sa global market oras na lumawak ang Hamas-Israel war at maapektuhan ang mga kalapit na major oil producing country gaya ng Iran at Saudi Arabia. Alas 6:22 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Kinasuhan na ng Manila International Authority ang suspect sa pagpapasabog ng Molotov bomb sa parking lot ng NAIA Terminal 3. Ayon sa MIA, naharap sa kasong arson at alarm scandal ang dating taxi driver na si Renieldo de la Peña Perez. Sinalang na si Perez sa inquest proceedings noong isang linggo at kasalukuyang nakakulong sa Pasay City Jail dahil sa mga kasong kriminal. Umamin ang suspect sa krimen nang questionin siya ng mga otoridad sa paliparan. Alas 6:23 ang ating oras. May payabak kay Kongane, mga kabalen, gising na. 5 Pilipino ang nawawala sa gitna ng giyera sa pagitan ng Hamas militants at Israel. Ayon sa Presidential Communication Office, hindi makontak ng Embahada ng Pilipinas ang nasabing mga Pinoy sa kanilang mobile number at social media accounts. Nasagip naman ng Israeli Security Forces ang 22 nating kababayan at inilikas sa ligtas na lugar. Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III matapos ang mga alegasyon ng katiwalian. Ayon sa Presidential Communications Office, hindi kukonsintihin ng Pangulo ang anumang maling gawain lalo na ng mga opisyal ng pamahalaan. Diniver kaya ng Office of the President si Chairman Guadis. Suspended ka na. Tapos nung babasahin ni Chairman, nawala. Nag-disappear. Kaya si Lambi sigurong re-resign na lang ako. Ay, nako. 6:24 ang oras ngayon. Susunod! Tito Boy! Nako, meron tayong ibabalita sa inyo tungkol sa isa pong cargo truck na nahulog sa kanal. Dyan sa Quezon. At may patay. At meron din tayong report na ito raw pong si Secretary Ivan John Uy ng DICT ay may inamin. May inamin? May inamin. Pambihirang patisyo. Ba't ngayon nyo lang inamin yan? Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:25. This time check is brought. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today and everyday, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! Het, pakihinaan mo yung music natin. Mas malakas pa sa boses namin. At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa, saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Para maintindihan natin kung ano yung nangyayari sa Israel, kumbachero, at sa mga Hamas militants na ito,
At pati na rin yung posibleng maging epekto nito sa ating bansa. Yun ang, tulad kanina, yung sinasabing pagtaas na, pagsipa na ng presyo ng produktong petrolyo. Usapin po natin si dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos. Maganda morning, Professor. Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Good morning. Hi, good morning yung dalawa. Opo, kumusta po kayo? Eto, okay lang. Opo. Okay. Bigyan nyo nga po kami ng siguro para perspektibo para mas maintindihan ng ating mga kababayan ito po nangyayari sa Israel at saka yung militanteng Hamas. Ito po ba bakit ba hindi pa natitigil to? Ano ba ang pinagsimulan nito? Yeah, siguro napakahaba talaga ng ugat nito at kung ating sasalaysayin ito, lalo na sa klasiko sa geopolitics, siguro mga 9 na oras itong tatlong sessions ko ito tinuturo. So, masyado talagang malawak yan. Pero iksaan na lang natin kasi konti lang naman yung oras ng programa ninyo para maintindihan ng mga tao kung bakit nangyayari ito ngayon. Siguro mag-impisa tayo nung pagkatapos ng unang pandaigdig na digmaan na nag-break up yung Ottoman Empire at ang Middle East ay hinati-hati ng mga nanalo, Great Britain, France, no? At isa sa paghahatian nito ay lumabas ang Palestine ay napunta sa protectorate ng Great Britain, no? Parang siya yung nag-a-administer nito. Pero at the time na ina-administer niya to, lumabas naman si Adolf Hitler sa Germany, di ba? Natandaan nyo na pinapapatay na lahat ng mga Jews doon at ang mga may kulay na tao, etc. At naglipa na lahat, nagkalat lahat ang mga Jews at many of them went to Palestine dahil kiniklaim nila na ito yung kanilang according to the Bible. Di ba si Moses dun sa Sinai Peninsula naglalakad tapos tinuro sa kanya ng yun. Okay, kailangan maintindihan ito kasi hindi natin maintindihan ang nangyayari ngayon. So actually yung Palestinians at saka Israelis, magpinsan po yan. Pareho pong si Abraham ang kanilang ancestor. So Semite sila pareho. So para hindi siguro siyempre hindi nila nagustuhan dumating yung mga Jews doon, nagagawan sila ng lupa. So ang ugat talaga nito, Jerry at Anthony, agawan ng lupa. Different people claiming parehong piece of land, no? Yung nakaharap sa Mediterranean Sea. Okay, ano nangyari yon? Nag-partition ng UN, kaya ang tawag Palestinian question because the question was placed before the United Nations. Dinivide yung Palestine, kaya makikita nyo, before 1947, isa lang niyang mapa ang nakalagay Palestine. Yes. Pagkatapos ng 1947, dalawa na yan, Israel at saka yung Palestine dapat. Okay. Pero ang nangyari, hindi nagustuhan ng mga Arab countries yon, ginyera nila yung Israel, no, magkasamang lakas ng Egypt, Syria, Jordan, including Lebanon, no? By the way, nung palang dati wala namang Lebanon, walang Jordan, pero ibang kwento na lang yan. Ginawa na naman ng Britain yan, no? Pagkatapos ng war na yon, nakuha ng Israel yung Sinai Peninsula, yung Golan Heights, at of course yung maraming teritoryo na dapat sa Palestino. So hanggang ngayon, nating enumerate lang lahat ng mga wars nila, hanggang ngayon agawan ng lupa pa rin. And ang pinakamasaklap na dito, yung dapat na lupa para sa Palestine, sana may map ako dito sa likod, ay marami ng Israeli settlements. At nagdalawa yung naghiwala yung lupain, merong sa West Bank, kanya West Bank, west siya ng Jordan River, merong East Bank, no? Kaya West Bank. Yung Gaza Strip naman, nakaharap siya sa Mediterranean Sea, kanya strip kasi manipis lang talaga siya. Yes. And yung sa Gaza Strip, nandun yung Hamas. Yan ang grupo na talagang hindi niya matanggap na ang Israel ay nasa Palestine, no? So, ito yung umpisa na ang dami ng mga gyera sa pagitan nila. At isa itong na-witness natin nung Sabado ba to o Sunday? Sabado. Opo. Na napakalala. Ito po pala ang pinakamatinding pag-atake na ginawa po ng Hamas. At ganito rin kalaki ang casualties at sinasabi po yan ng Israeli
Defense Forces. So binabanggit niyo po na agawan to sa lupa. Pero may mga tao po na sabi niyo nga may mga Hudyo, may mga Israeli diyan sa Palestina ngayon Hindi po ba? Magkakalahi naman sila kung tutuusin pala. Iisa ang kanilang nuno, Sister. Opo. Ano po ang nakikita nyong ending nito? Well, ang ending nito siguro, kung magtitigil putukan at tapos mag-negotiate, dami na kasing ginawang interlocution, yung parang gumitna na dyan ng Great Britain, yung may kasalanan ng lahat, gumitna na dyan ng Russia, gumitna na yan ng US, kasi ang US yung ally ng Israel Kahit hindi, mangyari, I'm sure alam nyo, ang laki-laki ng Jewish lobby, tsaka ang daming American Jews na nasa matataas na posisyon sa Amerika. So, factor din yun na dapat natin isama sa istorya, no? Pero siguro maganda dyan, dalawang bagay pwedeng two-state solution, isang Palestine, isang Israel. Pwede ding one state na sabi nila, total ang Israel democracy, di maglabanan sila through a democratic process, diba? So two-state or one state. Pero meron pong binanggit ang pamahalaan ni Netanyahu at ang sinasabi nila, last na to. Dati, payag sila sa ceasefire, atake dito, tigil, magkakaroon ng peace, pero ito daw po hindi na sila papayag. Talaga daw lulumpuhin nila itong Hamas. Nakakalungkot siguro kung sinabi talaga yan ni Netanyahu dahil talagang siya naman yung promotor, ilang beses siyang prime minister, siya yung promotor ng mga settlements Alam mo, kakaturo mo lang yan last Saturday, Anthony, Jerry, no? Alam mo, pag nakita mo yung mga Israeli settlements sa West Bank, doon sila nakapatong sa mga aquifers. Alam mo yung aquifers? Kung saan ang tubig. Konti kasi yung tubig yan Alam mo, tubig dyan nga gagaling sa Lebanon. Yan nakikita mo, dikit-dikit yung istorya nila, di ba? So yung tubig, we had waters ang gagaling sa Lebanon that are feeding the waters that are used for agriculture on both. According to my sources, isa sa mga talagang the one that broke the camel's back ng mga Hamas, parang binuhusan ng semento yung kanilang waterways papunta sa Palestinian farms. So kasi ang daming ang daming increasing violence between the two of them, di ba? Bungguan ng bungguan, girian ng girian, no? Kasi occupied talaga sila. They cannot travel, they cannot have a passport. Occupied talaga sila, and yet the world is not paying attention to them. I'm not taking sides, by the way, Jerry and Anthony. I'm simply telling you the story as a historian would. Tama po. At para maintindihan natin yung sitwasyon doon. Pero, Professor, paano kung ang maging desisyon ng Israel pulbusin na yung Hamas at sakupin na talaga yung buong Gaza Strip sa kanila na? Hindi siguro papayag si Salman. Kasi natandaan nyo 2 weeks ago, nag-uusap si Salman at saka si Netanyahu. Kasi for more than 6 decades, ang Kingdom of Saudi Arabia ay hindi niya i-recognize ang Israel. Di ba? I'm sure nakita nyo nangyari sa Egypt nung siya yung unang nag-recognize sa Israel. Di ba pinatay si Anwar Sadat? Tapos si Rabin naman, when he extended yung talagang magre-recognize na sila, hindi ba nag-shake hands sila ni Yasser Arafat? Inassassinate din siya. Any leader, either on the Israeli side or on the side of the Arabs, na nag-recognize sa Israel, ay ina-assassinate nila kasi ayaw nilang magkaroon ng ganung kapayapaan. So sana, ngayong maraming Arab countries nang nag-recognize sa Israel, ay talagang dapat anuhin na nila yung kapayapaan, and Salman will have a major role here. Yung king ng Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ito nangyayari, may mga bansa, mga Islamic countries na nagse-celebrate pa nga May celebration pa nga sa halimbawa sa Iran, Iraq, sa nabanggit natin yung kanina yung Lebanon. At in fairness sa Kingdom of Saudi Arabia, sabi nila sana matigil na yung mga pag-atake sa mga civilian. Wala naman silang binabanggit na kinakampihan nila yung Gaza. Pero having said that, alam mo naman natin yung lugar na yan umiihi ng langis yan may naapektuhan lagi ang ating ekonomiya. Malayo man tayo. Of course, may mga Pilipino naroroon, pero apektado tayo. Nakikita nyo ba
ang mahabang giyera dito bilang kayo po ay dating Pangulo ng National Defense College? Sana magkaroon na ng tigil putukan dahil on both sides napakaraming casualties, lalo na yung involving children. Talagang ang sakit talaga sa damdamin nating lahat. Siguro yung ganon on both sides, by the way. And sana pumagitna dyan ng either Turkey or Russia, kasi ang Russia ay talagang nag-attempt din maging interlocutor dyan. Siguro ang US hindi siguro pwedeng pumagitna dyan kasi nag-declare na sila on the side of Israel. Yes. Dapat ang pumagitna yung hindi nagsaside sa either parties, di ba? Oo. So, tignan natin kung si Vladimir Putin kasi nagsalita na rin, and ang Turkey, si Erdogan, nagsalita na din, and yan sana ang mga pumagitna tulad ng pagpapagitna ni Turkey noon sa Ukraine. Popogi si Putin dyan pagka pumagitna siya at pagkatapos pinakinggan siya. Oo. Kung sakasakali. Yeah, by the way, napakaraming Jews na nagtakbo sa anong tawag nito? Nagpunta sa Russia. During the time na Adolf Hitler was gassing them. Yeah. Yes. Di ba may mga nagpunta rin dito? Dito sa atin. Pilipinas. Yes. Di ba? Si Quezon. Kaya nga tayo wala hong visa Ang Pilipino walang visa sa Israel. At saka ang ganda ng ating relationship sa Israel. Alam mo ba yung drip agriculture, yung patak-patak na agriculture? Nanggaling yun sa Israeli scientists. Yung drip agriculture came from them. At ang dami nilang tulong sa atin sa solar technology. Yan nga ang nakakalungkot, Anthony and Jerry. Kasi the Israelis, they really have the top scientists. The Jews really have the excellent scientists. Top sila in many areas of science. At sana i-extend nila yun sa Palestinians. Sabi ko nga, pinsan nga nila to. Diba? So, paano, cousins na kamukha sila. Ano ang dapat maging stand ng Philippine government dito, ng Pangulong Marcos? Well, unang-una, nung time ni, kailan ba to? 1947, hindi ba si Rojas ba yung president? Ayaw natin ng partition ng Palestine kasi marami sa atin ay Christians, di ba? So, ang nangyari, compromise, di ba, Jerusalem became an international city. Ang dapat stand ni Marcos, yung stand din ng, ng maraming bansa tulad ng China, na sana magkaroon ng tigil putukan agad. And kasi sa atin, ang daming Filipino workers sa Gaza, sa West Bank, at saka sa Israel itself. Yes. So, mag-extend tayo kung tatanggapin nila ng ating good offices if they can accept the good offices dahil maganda naman ang relationship natin sa Israel. At ewan ko, para atang merong non-resident embassy dito ang PLO, ang Palestine. And talagang to offer either of two solutions, two states, dalawang states, Palestine and Israel, or one state solution. Dalawa lang naman ang pupuntahan yan Otherwise, mag-ubusan na lang sila, which is where we don't want to go. Yun nga ho sana ang isusunod namin tanong, Professor. Paano ho kung hindi makuha sa pagme-mediate ng ibang bansa, ano ho ang chances na tumagal ng husto at ano-anong mga bansa, ano-anong mga Arab countries ang pwedeng pang magtulong-tulong para kuyugin ang Israel? Sana wag nilang gawin yung ginawa nila in 1967 kasi ang Jordan, hindi ba kapitbahay niya in Jordan? 90% yan Palestinians, no? Ang Iran, kasi hindi natin nababanggit yung Iran, ang Iran talaga nag-supply ng armas sa Hamas, no? Kasi actually, ang kaaway talaga ng Israel-Iran, hindi ba silang dalawa nagbabantaan na lilipulin ko kayong lahat ng Iran at saka Israel. Sila yung arch enemies And yet ang Israel sa north, yung Lebanon, nandun yung Hezbollah, di ba? Yes. Yung Hezbollah ang nagsusupport diyan Iran. Okay? So, ang Syria, I'm sure alam natin, medyo magalo ngayon kay Assad. Pero nandyan ang Russia, nandyan ang US, no? Nandyan ang mga, nandyan ang Turkey. So, pag tinignan mo yung mapa, makikita mo talaga, iba-iba talaga yung, kanilang, kung saan sila hihilig. Pero si Sisi ng Egypt, nagsabi na, kasi, ang Egypt kasi dati siya nag-a-administer ng Gaza Ang Jordan ang dati nag-a-administer ng West Bank. So, sabi ng Egypt, ganun din, kamukha ng position ko, tigil putukan, no? Para and then mag-usap, diplomacy.
diplomacy is really the way Yes. the way to go. Kasi ang alternative naman yan, Anthony at Jerry, ay maglipulan silang lahat, which is what we don't want to happen, all of us, for that matter. Diba? Professor Cabayan, maraming salamat po sa libreng sit-in namin sa inyong lecture. Ang dami naming natutunan. Sa totoo lang, yung mga nakikinig sa atin, sabi nyo nga, pang 9 na oras to, pero na-compress ninyo into a 15-minute lecture. So, thank you so much, Professor. Salamat po, Sige. Professor. Good morning sa inyo Morning dalawa. po. Good morning po. Si Professor Clarita Carlos, siya po ay nagtuturo pa rin sa pamantasan ng Pilipinas at siya po ay nagkukonsulta dyan sa House of Representatives. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Tuhanan. Tunang kay Professor Clarita Carlos. Ito talaga pagka professor expert po kasi sa geopolitics yan. At kita nyo naman, nabanggit ko sa inyo kanina, yung pong dati siyang presidente ng National Defense College of the Philippines. Andito na, Teacher na teacher ang dating. sino bang naghahanap ng konting pera dyan? Kung naghahanap kayo ng konting pera, bibigyan namin kayo. Nagkakaabutan na ba dyan? Oo. Ito na ang ating bagman. Nasa barangay Tunasan, Muntinlupa, ang ating Ninong Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, meron bang nakikinig ng DZRH dyan sa barangay Tunasan? RH6 Sherwin Alfaro. Coming Sherwin! Jerry, dito sa Villa Carolina 2 sa Tunasan sa Muntinlupa, talagang pangmalakasan dahil Ganda yung pagkaka-landscape niyan tignan mo naman, no? Parang si Thomas and Friend. May design pa yung no? Nakikinig ba sa radyo yan? Ito mukhang nakikinig ko sa radyo, pero itong tindahan ito yan, no? Nasa kantong-kanto mismo, dito sa kanto ng Mahogany at ng Nara Street dito sa loob ng Villa Carolina 2. Tutok na tutok sa DZRH dahil kitang-kita ko, ayun, no? Aba, may TV. Ayun, no? Naka-tune in sa DZRH TV. Yan, magandang umaga po sa inyo, tatay. Magandang naman. Ako, pangalan niyo, tatay? Fernando Poy Padilla po. Si Fernando Poy Padilla. Kayo po ba ang tatay ni Robin? Tatawa lang. Pero mukhang si tatay maaga pa lang nanonood na sa DZRH. Marcia Madalas 4. Naabutan ko po si Romel Perez at Peter Lacson. Aba. Angelo Palmone. Si Yuel ang umupo pag wala siya. Ngayon naman, ano pinanonood nyo? Apo, araw-araw po yan. Ngayon po, ano pinanonood nyo ngayon? Super Dos. Anthony Taberna, Jerry Baha, bigyan ng 1,000 pesos! Yan, talaga. Kabisado, no? Yung mga katabi niya, ba yung... Nakatutok sa Sherwin. Dr. Joe Tarok nung araw. Nung araw si Tatay Joe Tarok kasi naman ang paborit niyo. Dr. Dos pag umaga. Maraming Sino ba, Sherwin? Dahil sa patuloy ng panonood. Sherwin, sino ba yung katabi ni Tatay Fernando na isang magandang babae? Yan ang kanyang collab team. Ayan, naman. Kaya yan ang buhay ni Ano pangalan? Ano pangalan, nanay? Si Tatay Boy. Mami, pangalan niyo, Mami? Estrella. Ikaw ang star ng buhay ko, sabi siguro ni Fernando. Ang star ng Pasko ni Tatay Boy. Pagkaganda-ganda, dati ho pa kayo artista. Artista natin ho ang dating niyo, kamukha sila
sila Gloria Romero, mga ganyan. Ayan, tama. Sila ni pa-humble. Salamat po sa inyo. Nay, ilang taon na po kayo? Ako, maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po. At talaga ho, tignan, nahuhuli pa ako sa Pasay. Ako, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa DZRH. At nawa sa susunod, baka kayo na ang susunod na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash Pro. RH number 6, Sherwin Batang Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hey! Thank you, Sherwin! Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. So, bagman pala. Bagman ng DZRH. DZRH. Ito po ang bagman ng DZRH. Namimigay ng pera. Oo, pero binabahagi niya sa ating mga kababayan. Hindi kinukupit, ha? Hindi kinukupit. Tulad nung pagka si chairman saka yung bagman nag-away, pati na. Nako, yun na. Sigurado may kakanta eh. Oo, meron. Pambira, katulad nung nangyari na yan, ha? Oo. Confidante niya. Confidante niya. Head executive assistant yun niya. Lang naman na maiisip mong dahilan kung batsero. Onsehan. Kasi paano yung isang at tinutukoy po namin yung order ng Pangulong Bongbong Marcos na suspendehin ito pong si Chairman Teofilo Guadis dahil sa aligasyon ng katiwalian. Meron po kasing whistleblower. Ang whistleblower, dati niyang head executive assistant. Ayun, nako. Nagsalita pa sa media kahapon. Pero ilang araw na natin binabanggit kung batsero yan eh. Pero hindi natin pinapangalanan. Tayo nagpapaalala, nagtuturo lang, bibigay lang tayo ng tip kay chairman. Kung paano paggamit ng mga group chat tulad ng Viber na gagamitan mo ng disappearing message. Ayan. Ngayon, ang nangyari po, doon sa kabubukas lang ng radyo, kinukwento nitong head executive assistant niya dati na ang bayaran daw po dyan sa franchise, routing permit. Kung ano-ano. 5 milyon. Grabe pala. Anak ng bakang dalaga. Tapos yung mga jeepney drivers natin at iba pa, umaasa ng ayudang pa 5,000 yan. Tapos kukuldain nyo pala ng 5 milyon. Para sa mga ruta nila at mga franchise. Secretary Jimmy Bautista, lumalaki problema. Lumalaki problema ng mga taong under your wings. Kabi-kabila. Kabi-kabila. Ay, nako. Siyempre, tatanggi ni Chairman Teofilo Guadis yan. Kaya lang, sabi nga ni Gas Ebelgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Siyensya. Patay kang bata. May nagsasalita at may mga ebidensyang inilalabas at mukhang meron pa ilalabas. Meron pa daw. Ay, nako. Yan ang sinasabi natin. No? So, ano ang moral of the story? Ikaw na masabi. Mag-ingat sa pagkuha ng bagman. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. RH Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Ay, Kapopoy! 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Talamak na lagayan sa LTFRB, ibininyag ng dating opisyal ng ahensya.
Chairman Guadis, todo tanggi naman sa aligasyon ng korupsyon. Tigil pasada ikinakasa sa Lunes, ngunit ang grupong LTOP hindi lalahok. Malaking bawas presyo sa produktong petrolyo epektibo na ngayon. Kailan? Ngayon! Libreng sakay muling arangkada sa Nobyembre. Ilang Pilipino sa Israel gusto nang bumalik ng Pilipinas. Supply ng pagkain nauubos na. Bangkang lumubog matapos salpukin ng isang foreign oil tanker na tagpuan na ng Philippine Coast Guard. At Quezon City na nagpatigil o Police QC na nagpatigil sa daloy ng traffic dahil sa pagdaan ng isang VIP pinababalik na sa trabaho. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, nagbanta ng malawakan tigil pasada ang grupong Manibela simula sa Lunes, Oktubre 16. Ito ay para ipanawagan sa gobyerno na aksyonan ang talamak na katiwalian sa loob ng LTFRB na pinamumunuan ng sinuspendeng chairman nito na si Attorney Teofilo Guadis III. Ayon kay Mar Valbuena ng grupong Manibela, nasa mahigit 240,000 tradisyonal na jeepney drivers ang sasama sa transport strike sa Lunes. Ngunit hindi nito binanggit kung hanggang kailan ito tatagal. Sinabi ni Valbuena na itatambak nila sa harapan ng Malacanang, LTFRB at DOTR ang kanilang mga sasakyan para marinig ng Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan nilang sibakin si Guadis. Paano kaya yun? Suspendido na, no? Ang korupsyon sa LTFRB ay unang ibinunyag ni Jeff Galios Tumbado, ang nagbitiw na dating executive officer ng LTFRB Communications Department dahil hindi raw niya masikmura ang iba't ibang uri ng pangungutong ng mga opisyal ng LTFRB sa mga transport groups. Wala na ba? Tinanggi naman. Samantala, hindi lalahok ang Liga ng Transportasyon Operators sa Pilipinas o LTOP sa ikakasang transport strike ng grupong Manibela sa October 16. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Lando Marquez, Pangulo ng LTOP, hindi nila hahayaang maghirap ang mga pasahero na walang masasakyan. Pinanawagan din ni Marquez na pag-usapan na lamang ang problema sa LTFRB at magtulong-tulong kung anong dapat na gawin. Alam nyo naman po yan, hindi na namin sinasakyan po yan dahil unang-una, bakit naman yung mga taong bayan ang magsasaper, di ba? Kung problema nila dyan sa LTFRB, so kami ay maliwanag po yung aming mga paninindigan na hindi kami sasali dyan sa panawagan ng isang mamang ito dahil ilang beses na ito na nagpaano ng nationwide strike. Yun, si Lando Marquez ng LTOP. Itinanggi ni suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na talamak ang korupsyon sa loob ng ahensya. Sa presko ng LTFRB, sinabi ni Guadis na malinis ang kanyang konsensya at nakahanda siyang humarap sa anumang investigasyon at sagutin ang kasong graft na isasampa laban sa kanya sa ombudsman. Wala po akong alam as of this morning. Nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. May tagapalakpak pa. Yun ang matindi. Palakpakan pa. Yung ayos. Palakpakan. Parang ganun. Ano? Ang lakas pa ng palakpak. Ano? Hindi pa nga tapos yung... hindi pa. Para bang may floor director. Clap. Parang ganun pambirang patiso na disgrasya tayo. Naman. Alas 7:10 ang ating oras. Posibleng maudlot ang tuloy-tuloy na oil price rollback sa bansa tulad ng naranasan sa nakalipas na magkakasunod na 2 linggo. Sa ngayon, sinabi ng Department of Energy na wala pang epekto ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Gayunpaman, nangangamba ang Department of Energy na mauwi sa geopolitical tension
sakaling lumala ang sitwasyon sa Israel at makaapekto ito sa supply at presyo ng petrolyo. Ngayong araw, nagpatupad ng big-time oil price rollback na 3 pesos and 5 centavos kada litro ng gasolina, 2 pesos and 45 centavos sa kada litro ng diesel at 3 piso naman sa kerosene o gaas. Susunod! Tito Boy! Libreng sakay sa jeep at bus. Ibabalik daw po ng gobyerno sa November. At alamin, ang grupong sasama daw sa welga, yung tigil pasada ng grupong Manibela. At isa pa, sino tong maganda at sexy actress na hindi raw po makarakit ngayon mula ng mag-asawa, pati luho sa katawan, apektado. Ayun. Ang detalye meron pa. Manny Pacquiao. Sasabak nga ba sa Olympics sa 2024? Ano daw siya, coach? Bilang boxing. Boxing? Bilang boxer. Sure ba siya? Oo. Are you sure? Oh, yeah. Are you sure? Yan daw ang tinatrabaho ngayon ni Pacman ng Philippine Olympic Committee. Ganon? Yan at iba pa. Mga nagbabagang balita dito sa Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. This time check is brought to you by Bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:19 na ang oras ngayon. Pinababalik po sa pwesto ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa QCPD si Police Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano. Si Pantoliano ang pulis na nagpatigil sa trapiko sa bahagi ng Commonwealth Avenue dahil sa pagdaan ng isang VIP kung saan ang video ay nag-viral online. Ayon kay Belmonte, walang nagawang pagkakamali si Pantoliano na tumupad lang sa kanyang tungkulin. Una nang pinalaganap sa social media, lalo na po ni dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino na si Vice President Sara Duterte ang nagpatigil ng mundo sa Commonwealth. Na ng bandang huli ay napatunayang hindi naman pala totoo. Ginawa po naman ni Mayor Belmonte ang pahayag matapos ang paglilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes na normal ang pagbibigay ng courtesy para sa ilang VIPs kasama ang foreign dignitaries na gagamit ng public roads. Sa ibang balita, natagpuan na ng Philippine Coast Guard ang bangka na sinalpok ng isang foreign oil tanker na ikinasawi ng 3 Pinoy noong 2 ng Oktubre. Ayon kay Coast Guard spokesman Rear Admiral Arman Balilo, natukoy ng BRP Malapascua ang lokasyon ng FB Dierin sa layong 180 nautical miles ng Agno, Pangasinan. Sinabi ng opisyal na lumasap ng matinding pinsala ang bangka at kailangan ang tinatawag na salvage ship upang ito'y maiahon. Ang FB Dierin ay sinalpok ng crude oil tanker na MT Pacific Ana na patungo ng Singapore mula sa South Korea nang mangyari ang trahedya. Samantala, ibabalik na ng gobyerno ang libreng sakay sa mga jeep at bus sa Nobyembre hanggang Disyembre bilang pamaskong handog sa publiko. Ayon sa LTFRB, unang ilalarga ang libreng sakay program sa National Capital Region kabilang ang EDSA Carousel. Tapos na umano ang joint memorandum para rito at hinihintay na lamang nila ang 1.8 billion pesos na pondo. Sinabi ito ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III bago siya suspindihin. Matindi galit nito na si Mother. Siya kasi nag-announce nito kung bachero itong balik libre na to Pagka-announce niya, sinuspindi siya ng Pangulo. Nangako rin po si Chairman Guadis bago siya suspindihin na hanap din sila ng pondo para maipatupad muli ang libreng sakay sa mga probinsya. Paano ngayon yan? May patutupad pa kaya yun? May patutupad pa ba ngayon yan? Abangan. Sino ba itong mga sasama sa tigil pasada ng grupong Manibela? Alamin natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Come in, Edniel!
Katunying at ka Jerry, maliban sa mga jeepney driver, sasama rin ang ilang UB Express driver na biyaheng Metro Manila Rizal sa tigil pasada na ikinakasa ng grupong Manibela. Ito ang deklarasyon ng ilang faction ng UB Express drivers na pinulungan umano ng grupong Manibela na makabalik sa kanilang biyahe itong panahon ng pandemya. Ayon kay LJ Masaya, ang grupong Eram Tampisi, isa sa tatlong faction ng biyaheng kaanib ng Manibela ni Marvel Buena, 75% ng kanilang hanay ang siguradong lalahok sa tigil pasada. Pero malaya naman umano ang kanilang mga miyembro kung gusto pa rin nilang bunyahe at walang sapilitan kung sasabak sila sa transport strike. Sa kabilang banda, tali naman ang kamay ng ilang UB Express drivers na nagpamaneho ng modernized unit. Ito yung parang minibus. Paliwanag ni Larizaldi Pintina, miyembro sila ng kooperatipang nagbabawal umano para lumahok sila sa mga katulad na aktibidad. Pakinggan natin sila. Pwedeng hindi. Voluntary naman siya, hindi naman siya compulsory. Pero more on sasama kami para tulong na lang sa transport. Hindi kami sasama dun dahil kooperatiba kami. Hindi kami, kung saan sa transport kami, hindi kami kasama talaga dyan sa Manibela. Una nang i-anunsyo ni Balbuena ang transport strike ng 200,000 unit sa Lunes dahil sa pagpilit ng Amalay City phase out sa Disyembre at sinasabing katiwalian ang suspendido lang si LTFRB Chairman Chofilo Guadis. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Edniel. Alas 7:24 ang ating oras. Suportado ni Senator Francis Tolentino ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na ayudahan ang mga magsasaka sa bansa. Pinuri ni Tolentino ang direktiba ng Pangulo sa Department of Agriculture na ibigay sa rice farmers ang 12.7 billion pesos na sobrang mula sa koleksyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sinabi ng senador na ang nasabing ayuda sa mga magsasaka ay bunga o katas ng kanilang pagsisikap. Ayon sa senador, ang kainaman ng pagiging Agriculture Secretary ng Pangulo ay hindi siya madaling madala ng pressure mula sa fiscal conservatives upang maantala ang paglalabas o pati ang pag-impound ng mga pondo. Matatandang inaprobahan ng Pangulo ang pagpapalabas sa 12.7 billion pesos upang pondohan ang tigli 5,000 pisong cash aid ng 2.3 million magsasaka sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Alas 7:25, bukod sa peligro na dulot ng mga pagsabog, pinangangambahan din ng mga mamamayan ng Israel ang pagkaubos ng kanilang stocks ng pagkain. Sa panayam ng DZRH sa caregiver na si Vanessa Calma na mag-iisang taon nang nasa Israel, bagamat may mga bukas pa ring supermarket, unti-unti na anyang nauubos ang mga paninda, tila baga nagpapanic buying daw, kumbatsero. Ganun basta ako nagpunta ako sa supermarket, bumili ako ng gatas at ibang supplies namin dito, pati gamot ni Lola. So may bukas naman ng mga tindahan? Meron po, pero kanina running out of stocks na. Para siyang pandemic na yung mga tao nagpapanic buying. Yan po ang tinig ng ating kababayang si Vanessa Calma na labis na rin po nahihintakutan dahil sa sitwasyon sa Israel. Samantala, mistulang naubos na ang pasensya ng Hamas sa di umano'y panggigipit ng Israel. Ayon kay dating National Security Advisor Clarita Carlos, isa sa dahilan ng paglusob ng naturang grupo ay ang pagharang sa supply ng tubig patungo sa komunidad ng mga Palestino. Sa kabila nito, nabigo pa rin ang Hamas na makakuha ng atensyon sa mundo laban sa iba pang kaparehong panggigipit umano ng Israel. According to my sources, isa sa mga talagang the one that broke the camel's back di mo umano ng mga Hamas, parang binuhusan ng semento yung kanilang waterways papunta sa Palestinian farms. So kasi ang daming ang daming increasing violence between the two of them, di ba? Bungguan ng bungguan, girian ng girian, Kasi occupied talaga sila. They cannot travel, they cannot have a passport. Occupied talaga sila, and yet the world is not paying attention to them. Yun, si Professor Clarita Carlos. Nakita niyo po ba yung video na pinakita namin? Galing po yun sa Israeli Defense Forces. Yung binobomba nila yung
Yung sa Hamas yan, kumbachero yung mga tower, ano? Yung mga tower na ito, pakita nga uli natin. Ayun, tamo. Sa pool. IDF po yan, yung ayan, yan. Ang tindi. Sabi nga namin ni kumbachero, ang Israel po ay isa sa pinakamagaling pagdating sa conventional at pati na rin sa modernong warfare. Susunod! Dito, boy! Susunod! Sino tong maganda at sexy pa rin na actress na hindi raw po makarakit ngayon sa pool ng mag-asawa? At yung luho daw sa katawan, apektado na rin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 728. This time, Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Balik-balita tayo. Patay ang isang helper habang sugatan ang siyam na iba pang makaraang mahulog ang cargo truck sa kanal sa lalawigan ng Quezon dahil sa mechanical failure. Sa report ng Quezon Police, binabagtas ng truck driver na si Dennis Ricofort ang barangay Silangang Malikboy at habang papaliko sa pakurbadang daan ay nagloko ang preno nito. Dahil dito nawala ng kontrol ang truck na may sakay na mga kalabaw at dumiretso sa kanal bago tuluyang bumaligtad. Nasawi ang truck helper na si Bobby Vargas habang ginagamot sa Quezon Medical Center dahil sa matinding pinsala sa ulo. Ligtas ang siyam na iba pang sakay nito na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Aminado ang DICT na pahirapang habulin ang mga kriminal sa likod ng malware attacks sa PhilHealth Insurance Corporations at kung ang mga ito'y Pilipino o dayuhan. Ayon kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, hindi maipipin down ng ahensya kung ang mga hacker ay nag-ooperate mula sa third countries. Ganon? So, ganun na lang yun? Ganun na lang yun? Wala tayong... Ibig sabihin, wala tayong proteksyon. Oo. Imagine kung bachero, yung super app na ipinagmamalaki natin, nila Yusek Dave Almirol. Almirol ba? O Almirol? Oo. Wala na. Di ano proteksyon natin doon? Ipapaubaya ba natin sa kanila ang lahat-lahat sa... ng detalye sa informasyon sa ating katawan sa harap ng nangyaring ito ngayon sa paano PhilHealth? Ka magtitiwala ngayon sa cybersecurity natin, kumbachero? Paano? Paano, sir? Paano? 7:36 ng umaga, nabunyag sa pagdinig ng Senado ang bagong modus na Demanda Me ng mga dayuhang ayaw umalis sa Pilipinas. Demanda Me? Sa ilalim nito, umuupa ng mga abogado ang foreigners para kasuhan sila at mapahaba ang pananatili nila sa bansa. Luma na to. Hindi na to nabunyag. Ayon kay Secretary Boying Rimulya, binigyan na lang ng bagong pangalan na Demanda Me. Matagal na po yan. Matagal na pong modus yan. Sabi po ni Secretary Boying Rimulya, kalahati ng mga nakakulong na dayon sa bansa ay sila rin ang promotor ng kaso laban sa kanilang sarili. Tanong mo kung ano mga kaso. Karaniwang kaso. Mga kaso yung mga reklamo ng asawa. Yung VAUSI. Violence against women and children. Yun. Nagawa-gawa rin nila. Ayos na tayo doon. Samantala, target ng Department of Justice na mailabas ang resolusyon ng mga reklamo laban sa Socorro Bayanihan Services Inc. sa kalagitnaan ng Nobyembre. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., bibigyan nila ng oras ang mga opisyal ng SBSI na sumagot sa mga kaso laban sa kanila. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko'y... Ay, happy birthday pala kay Sir Bobby Wang. Mr. Bobby Wang. Mr. Bobby Wang, happy birthday. Binabati kayo ni kabayang Rodel Castelo. Yan. Naku, pasensya na at kagabi hindi ako makagulapay. Maghapon kami sa aming General Assembly ng mga taga-Katonyings, kumbachero. Patawad po, Sir Bobby Wang, ang presidente ng SM Brewery. Yan. Happy birthday.
At magandang umaga rin kay Police Brigadier General Lucas ng Region 4. Pangalan niya, kumbatsero, yung full name ni General Lucas. General Paul Kenneth Lucas ba? Paul Kenneth Lucas ng Region 4. 4A. Region 4A. Ayan. Magandang morning, General. Kumusta ba yung Region 4A? Yan yung Calabarzon di ba? Medyo malawak na malawak na trabaho yan. Sigurado, pagdating mo dyan, General, may sumasalubong sa'yo. Sir, bata mo ako, sir. Yun. Halimbawa, yung mga STL operator, sir. Sir, bata mo ako, sir. STL operator pero bata mo ako. Sir, bata mo ako, sir. Hindi, pero alam natin na magaganda naman naririnig natin kay General Lucas Kumbatsero Hindi mo daw pwedeng paikutan yan. Kaya yung mga yung mga gustong dumikit kay General tapos ipapasibak yung mga hepe nila. General, sibakin mo yung happy na yan, ha? At kalaban natin yan Ba't magiging kalaban nyo ang boss nga niyan ngayon, ang pinaka-happy niyan ngayon ay si General. Kaya wag kang magpapaniwala sa mga bubulong-bulong niyan. I'm sure kayang-kaya mong matunton kung sino yung gagawa ng kalokohan sa dyan, General. Uy, ang SM pala, ang SM Prime ay merong proyekto kumbatsero, itong Youth Are the Future. Youth are the future. Working together towards empowering the youth for sustainability and climate actions. Ayan. May mga eskwelahan daw pong kasama dito, participating schools, yung Assumption College, De La Salle Araneta University, FEU La Salle Green Hills, Las Piñas Science High School, Manila Science High School, Muntinlupa Science High School, National University, Parañaque Science High School, ang PAREF Southridge, Pasay Science High School, Pasig Science High School, Philippine Science High School at itong Quezon City Science High School. Ito ay ngayon mismo. October 10. Ngayong birthday ni Senator Cheese Escudero. Senator Cheese, happy birthday. October 10, 2 p.m. sa SMX Convention Center, Function Room 1. Yan. Youth are the future. Yan. Congratulations. Importante ito Importante ito, especially ang tinutukoy ang kanilang agenda rito, kumbatsero, empower the youth for sustainability and climate action. Umpisahan yan sa ating mga kabataan. At nandito na sino ba? Batang-bata. Ang batang-batang aktres na nawala daw ng luho mula nung mag-asawa. Kaya inggit na inggit daw sa mga kapwa-artistang rumaraket sa mayayamang boylet. Totoo ba yun? Naiinggit pa sa ganon? Naiinggit kasi... Bakit? Yung bang napangasawa niya walang kwarta? Magandang tanong yan hindi matustusan ang kanyang luho. Ganun O baka naman sa kanya umaasa yung napangasawa niya. Baka alamin nga natin ang detalye ng balita mula kay Tita Moria Alinio. Magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka Jerry. Uy, para sa atin, sino daw, ano daw, nakakaloka at in super mega nakakabaliw ang isang kilalang actress na dati-rati ay nababalita at nabablind item na kung kani-kaninong ito naliling. Naliling sa mga politician, naliling sa mga general, mga kung ano-ano, basta't maraming nalilig dito sa kanya dahil super mega ganda. Kung nakakaloka nga dito, ay kung mamili ito noon, ay bonggang-bongga pupunta sa Hong Kong, Malaysia, lahat ng gusto niyang bilhin, nabibili niya. Dahil nga sa kakaibang racket niya. Pero nung ito ay mag-asawa na, mukhang nabago ang takbo ng kanyang buhay dahil naging simple na lang siya ngayon. Simpleng may bahay. Although, okay nga yun di ba? Mabait naman ang kanyang jowa, kaya lang dumarating pa rin ang punto na nasasabi niya sa kanyang mga kaibigan, uy, buti ka pa. Nasasabi rin nitong sa kanyang mga dating kasamahan na hanggang ngayon ay lumalagari pa rin. Lagari? Ano yung lagari? Lumalagari pa rin sa mga kung sino-sinong mga politician, mayayamang businessman. Ganun pala tawag doon, lagari. So, yan bang actress na yan ano ba mga pelikula niyan dati? Abay, marami. Drama? Marami itong pelikula. ST Films? Karamihan ng mga pelikula niya, sexy siya. Wow. Sexy naman talaga yan. Siguro yan. Magandang actress to, malaki ang bulas.
Malaking bulas. Anong malaki ang bulas? Alam ko kung anong malaki. Kumbaga parang kung babasihan mo yung kanyang name song, ay parang ang yaman-yaman niya. Parang ang dami-dami niyang mga mineral, ang dami-dami niyang mga basta marami siya mga gems, ano? Oo, mga ganun, basta mayaman yung kanyang apelido. Parang parang minerals daw eh. Minerals. Parang miner, parang nagmimina. Parang nagmimina, ganon. Nagmimina para mga ginto, ganon. Oh, yan ha. Iyan ang ating DZRH show. Clue. Pero ako natutuwa ako dito, at least na bago na yung takbo ng buhay niya. Oo naman. Yun ang importante. Doon hindi naman talaga importante yung pera, yung luho eh. Ang importante dito, yung nagsasama kayo ng asawa mo, na masaya kayo. Kailangan, alam mo, ang tao ngayon, in general, Tita Morley, kailangan maging mababaw ang kaligayahan. Oo, lalo na sa panahon ngayon. Dapat tayo mababaw na ngayon kasi ang bilis-bilis ng buhay ng tao ngayon. Talaga. Diba? Pero yan bang napangasawa niya hindi kayang tustusan ang kanyang luho? Kaya naman. Kaya lang super mega luho talaga to. May mamumulubi siya kung susundin niya yung luho ng asawa niya. Yan ang taga-saan ba yung napangasawa niya? Politiko ba yan? Negosyante at politiko, ganon. Ganon. Dating taga-gobyerno rin. Taga-gobyerno. Ewan ko sinyong dalawa. Yan ang ating Sino ba yan? Ang hirap tuloy mahula. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu. Bawat lakad mo sa sports, tinatrabaho na ng Philippine Olympic Committee ang pagsabak ni boxing icon Manny Pacquiao sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino, formal na silang nagpadala ng apela sa International Olympic Committee para iproseso ang eligibility ni Pacquiao sa pamamagitan ng universality rule. Hindi na kasi kwalipikado ang pambansang kamao sa Olympics dahil lagpas na siya sa age limit na 40. Umaasa naman si Marcos Manalo, Secretary General ng Association of Boxing Alliances in the Philippines, na mai-waive ang age limit sa kaso ni Pacman. Sa atin namang balitang pangkalusugan, oy Kuya Dante Katabay, Kuya Dante, pakinggan mo tong mabuti. Lumitaw sa bagong pag-aaral na bumababa ang panganib sa alcohol abuse ng mga bagong tatay na nagpa-paternity leave. Sa October 2023 study mula Department of Public Health Sciences of Stockholm University sa Sweden, bababa ng 34% ang posibilidad na ma-ospital sila dahil sa alcohol consumption. Ayon sa mga researcher, makaiiwas sa alak ang mga ama na naglalaan ng oras sa pagpapalaki ng kanilang baby kaysa sa mga subsob sa trabaho. O mas mainam palang magpaka-busy ka sa pag-aalaga ng anak mo kaysa sa pagka-busy sa trabaho. Ganon pala. Pagka ganon ay talaga. Kasi ang bata talaga ibang dating yan. Nakakaaliw yan eh. Ang hawak-hawak mo hindi bote ng alak kundi patotong. Yung feeding bottle. Dead din ng bata. Dead din ng bata. Bibigyan daw kasi ng parental leave ng pagkakataon ng first-time dads na makabuelo sa transition tungo sa parenthood at mapipilitan silang i-practice ang maayos na behavioral self-regulation sa harap ng kanilang chikiting. Balita sa ibayong dagat, nagbabala ang Hamas militants na papatayin lahat ng hostage oras na ituloy ng Israel ang pag-atake sa mga sibilyan sa Gaza Strip. Ayon kay Abu Ubaida, tagapagsalita ng Al-Qassam Brigades, ipalalabas nila online ang gagawing pagpatay sa may 100 hawak nilang mga hostages. Una rito idineklara ng Israel ang kompletong pagkubkob sa Gaza at pagputol sa anumang supply sa lahat ng supply ng tubig, pagkain at kuryente doon. Pumalo na sa mahigit sa 1,500 ang namatay sa dalawang hanay habang higit 2,000 ang sugatan. Nagatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Paunahing balita.
Ay, magandang morning. Sa ating mga, meron palang grupo na tinatawag na yung samahan ng mga kontraktor, kumbatsero, yung mga nagtatayo ng mga bahay, ng mga gusali. Ano ba yung pick-up? Sino ba yung nakakaalam? May nag-message sa akin eh. Batiin daw natin yung mga official ng pick-up. Parang Philippine Contractors Association Board, parang gano'n, ano? Ayan, kaya magandang umaga po sa mga kontraktor. Kumusta ba mga komisyon dyan? Kumusta ba yung mga nangongotong sa inyo na mga congressman? Mga nangungomisyon dyan. Hindi naman kayo makakibo. Yan ang problema, kumbatsero eh. Kaawa-awa din tong mga nakikipagtransaksyon sa gobyerno. Yung bang beholden ka, kung ano sabihin, sapagkat na ikaw yung nangongontrata. Magsalita ka, tapos ka. Tapos ka na. Katulad lang nung mga nagsasabi, ikaw pala, kinukutungan, ba't hindi ka kumibo? Paano mo naman gagawin yun? Gusto mo naman tapusin ang iyong buhay? Gusto mo naman tapusin ang iyong negosyo? Halimbawa, yung mga smuggler. Sabihin mo sa mga smuggler, so isturo mo kung sino yung... ito ho yung mga nilalagyan ko dyan. Para ka nagtampo sa bigas. Ganun yun. Kaya, na ini-smuggle mo. Na-ini-smuggle mo. Diba? Ganun talaga eh. Ganun talaga. Diba? Yung mga hoarders. Kaya nga, di ba, ang panawagan natin, pati sa buwis. Sa buwis. Sa pagbabayad ng buwis. May tuturo ba ng isang negosyante yung nangungulekta sa kanya ng pagkalaki-laking buwis? Tapos 1/4 lang ang riresibuhan, yung 75% lagay. Lagay na. Diba? Makakapag maisusumplong niya ba yun? Sino ang makapagsusuplong na gano'n? Baka sabihin, kasama ka sa makakasuhan. Kung bibigyan sila ng immunity ng pamahalaan ng BIR at kung ililibre ng BIR yung buwis na dapat nilang bayaran. Baka sabihin, sige, tuturo ko na sigurado yan. Ganun yun. Oy, magandang umaga kay BIR Commissioner Jun Lumagi. Commissioner, baka may problema na yung bubong mo, baka may butas na sa bahay dahil kahahabol mo ng mga tax evaders. Buti nilang may bubong na maaasahan. Si Kuya Elmer Ngo ang bahala sa iyo. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Magandang umaga at happy birthday kay Teacher Randy Acosta, isa sa pinakamagaling na guro sa Nazareth Christian School of Antipolo. Tataas ba grade nung anak mo dito, Ate Lisel? Sigurado yan. Pag nabati yan. At yan ang teacher na mabait at hindi maganang pingkok. Oy, ngayon palang linggo na to, kumbatsero, ay ilalabas na raw po ng PNP yung resulta ng forensic test o forensic examination. Sa 14 years old na grade 5 student na nasawi matapos umunong sampalin ng guro sa Antipolo. Sinabi po naman ni Vice President Sara Duterte na kapag may batayan, siya pa mismo ang magsasampa ng kaso laban doon sa guro. So hintayin natin yung report ng Medical Legal Division ng PNP Forensics Group. Yun. 7:53 ng umaga, sandali po lamang. Taberna, Jerry Baha, 2x2. Nga pala, kumbatsero, sinimulan na ba ng mga LGUs yung utos ng Pangulo na itigil ang pangungulekta sa mga truckers, lalo na yung mga nagbibiyahe ng mga agricultural products? Dapat lang, kumbatsero, sapagkat alam mo naman yung sabi ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, ito ay makapagpapababa sa presyo. Tsaka yan utos ng Pangulo. Bagamat maaring ang pinagbabasihan dyan ng mga local authorities ay yung kanilang sariling mga ordinansa. Nung tinitingnan ko, pakarami pala yan. Yung mga sinisingil na yan. Yung pass-through. Not just once. Not twice. Many times. Ang dami pala niyang mga kinukolektang yan sa mga sa mga biyahero. Nakakagulat. Merong
merong sticker fees, merong discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees, mayor's permit fees, at kutakot-takot na mga fees. Paano nila, paano naman nila, bakit naman nila sisingilin ng ganun? Kung national road nga yan. Kutakot-takot. Mabuti na lang kumbatsero, ito, magandang balita po ito. Sinabi po ni DILG Secretary Benhur Abalos na nagpaabot na ng suporta ang ULAP. Pati ULAP ay sumuporta dito. Sumang-ayon, pati ang langit. Ito pati ang ULAP. Union of Local Authorities of the Philippines tungkol nga dito sa order ng Pangulo. Tantanan na itong paniningil ng pass-through fees na ito. So nag-commit na ang ULAP through Secretary Benhur Abalos na sila yung magpapasa ng mga ordinansa para sumang-ayon o tugunan yung nilalaman ng EO number 41 ng Pangulo. Sinabi po nitong si ULAP President Governor Dax Cua at iba pang opisyal ng ULAP approve. Approve po Secretary Benhur Abalos. Dahil sa katulad nito, meron palang 5 mga mga sektor kumbatsero na manufacturer ng pagkain. Ang inatras na yung kanilang hiling na itaas ang presyo. Dahil alam nila na makakabuti itong order na ito ng Pangulo. Talagang kumbatsero, sa totoo lang, ang dami-daming binabayaran ng negosyante. Saan ba dadali? Kanino ba ihahambalos ng negosyante? Ipapasa lang yan, syempre. Ganun yan. Kaya nga nagninegosyo yan alangan namang yung babayaran nila, sila ang papasan at para malugi sila. Hindi po. Kaya yung ganitong mga policy, Mr. President, mabuti napansin nyo ito. Mabuti napansin nyo ito. Kasi merong lumapit sa akin a few years ago. Ang kanila naman trabaho, ang kanilang negosyo kumbatsero ay ataol. Ataol dyan sa may sa Pampanga. Santo Tomas, Pampanga. Di sabi sa akin, yan yung hanap patay na tinatawag. Hanap patay, katunying. Baka naman pwedeng makagawa ng remedyo ang national government dito. Ano kako? Tuwing magbibiyahe kami ng Ataol, pagka halimbawa pupunta daw sa south na to, napakadami daw nilang binabayaran. Ang mura lang daw sana ng Ataol. Pagdating daw dun sa halimbawa, pagdating daw sa Bicol, sa dami ng dinaanan na kinukulda sila. At may kotong pa yung pulis. Sana wala na yung pulis na nangongoto ngayon. Pagdating daw nung halagang 100 piso halimbawa na Ataol, mula sa Santo Tomas, ando na pagdating sa Bicol kumbatsero, 300 piso Grabe, natitrip niya ang presyo sa dami ng mga kumukulda sa kanila. Doon talaga napupunta ang malaking presyo ng yung nasa dulo. Sa end user. Kawawa yung end user. Kasama sa kanyang binabayaran yung kotakot-takot na kotong na ipinatong ng trader dahil kinolekta rin sa kanya. Ay, nako, nanang ko po. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Sana lang kumbatsero ay maging consistent ito Ito po mga ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kasi siya na nagsabi Ang sabi ng Pangulo, hindi po survey. Hindi survey. Kundi presyo. Presyo ng bilihin para sa ating mga kababayan. Ang ginagamit daw po niyang sukatan. Ayan, tama naman. Tama po yan, Mr. President. Alam niya problema Mismong ang Pangulo ang naka-realize niyan. Sa iba kasi karaniwan, lalo na sa mga politiko, numero ng survey ang laging tinitingnan. Yun ang tinitingnan. Mr. President, tama po yun. Kapag ka po gumaan ang buhay ng ating mga kababayan in terms of prices, yung lower prices of commodities, lalo na po yung kinakain, yung kinakain natin, maaalala ng ating mga, ayos ka pala, Mr. President. Ayos, Mr. President. Kapag pag napababa mo ang presyo, ang magiging resulta niyan ay mataas na numero. Ayun. Mataas na numero ng survey dahil approve ka, Mr. President, para sa mga mamamayang Pilipino. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo!